Ayan, start na po tayo. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Toby Chanko po, binuweltahan na ng mga bata ni Saldico. Sabi na sa inyo, talagang yan, hindi po obra. Ano na lang, di ba? Papayag ba yung sinasabi ni BP Sara na may control ng budget ng Pilipinas, dalawa sila ni Martin, papayag ba yan na gawing lang banatan? Siyempre, bubueltahan yan yung numero unong bumabanat sa kanya, si Saldico. Pag-usapan din po natin, ito po, yung hinihingi po ni PBBM, gusto niya po na ito pong bubuuin. Ito po ay live. Live po tayo. Ito pong bubuuin na independent probe body o independent investigative body na particular lang dito sa flood control projects ay magkaroon ng subpoena power. Ayan. So, mahaba pa po yan. Kaya po, tama po yung hinala natin na ito pong isa na naman to sa mga palabas, no? Wala po talagang patutunguhan. Kaya nga po nakakatuwa lamang na mayroon po tayong isang Senador Marcoleta na maaasahan natin na magtutuloy-tuloy ng investigasyon. Kasi lahat po no? Lahat po ang iniintay yung investigative body. Samantalang ito po, yung Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, ito po talaga yung nagbibigay na ng mga resulta, no? Aktual na resulta sa investigasyon. Okay. At syempre pa po, nagtataka po tayo, bakit nakasentro lamang ang lahat ng mga investigasyon dito po sa Bulacan, no? Hindi ko po tinututulan yan. Wala pong problema. Uy, thank you very much kay Pinay Pilipinas na nagbigay po sa atin ng THB, 40 THB. Pang midnight coffee break po, Tatay Badong. Hindi, nagutom ako eh. Kumain na ako kanina eh. Umaga na. Sabi ni Nancy Stonestill, umaga na. Okay. Hindi po naman ako tutol kasi nakikita nyo naman, totoo namang mga ghost project. Sa pagkakaalam ko, 2 ghost project na, no? Yung nakikita sa Bulacan. Kaya lang, bakit sa Bulacan lang? Bulacan lang po ba binabaha? Bulacan lang po ba merong budget na meron pong ghost flood control program, flood control project? Yan po eh. Kasi ito po, nasa linya po ito. Kung Bulacan lang po yung tututukan nyo, nasa linya po yan na isolated lang to sa Bulacan, di ba? O yan, tapos tinanggal na namin, kakasuhan na namin yung district engineer. O, solve na ang problema. Sa mga contractor naman po, o ayan na si Diskaya, kinumpis ka na namin yung mga sasakyan. Hindi po obra, no? Sa lawak po, trillion po ang budget, no? Ito pong mga to, yung mga nakakasanayan natin na isisi sa isang partikular na mga grupo, o sa isang tao o sa isang grupo, hindi na po obra yan. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong masiglang madaling araw. Pero bago yan, uy, 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 uy. Teka, may usok. Mahal. Ay, ano yun? Umuusok ba yun? Kinabahan ako, kala ko umuusok yung ano eh. Kala ko umusok tong laptop ko. Yung pala may spray na pabango. Hindi na kinakain ng amoy. Ha? Pinabanguhan ko lang, hindi na kinakain. Kala ko mag-ano ko ng... Kala ko may nasusunog na sa mga saksakan ko rito eh. Balik po tayo. Yan pong pag-uusapan natin, pero bago yan, sinasabi ko yung
hangganan, di ba? Okay. Pindot na, okay? Pag-usapan natin. Unahin na po natin tong resbakan na naganap kay Chanco, no? Alam po ninyo, ilang araw na po o ilang buwan na yata, binabanata ni Chanco to si Saldico, no? Una niyang binibira rito kay Saldico, yun ngang bilang appropriation chairman, hinihingi nila, no? Pinagsasalita talaga ni Toby Chanco ano ang nangyari sa mga insertion. Kasi malaki po yung insertion, no? Na mga budget. Yung insertion po na pinag-usapan dyan sa BICAM, tingin niya, malaki yung papel dito nito ni Saldico. Pati po dun sa tinatawag na small committee. Kaya po ang hinahunting talaga to ni Saldico, ay ni Chanco, ang laki ng papel ni Saldico sa mga in-insert na budget. At sa tingin nila, at napatunayan naman yan, napakalaki po. Malaki po masyado yung in-insert po para sa DPWH na matuklasan po natin, panay mga flood control project po itong mga insertion. Kaya po, sa simula pa lang, yung mga tinanggal po, kita nyo, hanggang ngayon, hindi nila nasasagot. Saan napunta yung mga tinanggal nyong pondo o yung mga kinuha nyong pondo mula sa iba't iba, di ba? Oh. Mamukat-mukat mo nung tinanong si Herbosa, hindi niya rin alam. Sa DOH po, hindi niya rin alam kung saan dinala yung kinuha sa... Hanggang ngayon, mga palaisipan po sa atin yan. Ang lalaki po, bilyon-bilyon po yung mga pinagkukuhang budget. Tapos hindi po alam kung saan po napunta itong mga bilyon-bilyon na to. Ang hinala natin, pasok to sa mga flood control projects. Okay. Ano po yung mga nakikita na po natin dito? Hindi, ano po yung resback muna nito ni Toby Chanco? Siyempre, dahil wala po si Saldico, may mga Ako Bicol party list pang iba . Katulad po nito si Garbin. Si Congressman Garbin po, na isa po sa mga Ako Bicol congressman kasama ni Saldico, binanata na po itong si Toby Chanco. Hindi po direkta si Saldico ang bumira dahil hindi na po natin alam kung nasan si Saldico. Alam natin, nasa US. Yan po ang sinabi nito mismo ni Representative Alfredo Garbin. Sabi po ni Garbin, bilang resback book po kay Toby Chanco, speaking of insertion, kasi yung binabato sa atin sa Ako Bicol, specifically kay Congressman Saldi, but since I'm one of the Ako Bicol representatives, ganun na rin yung pagkaka-involve . We need to respond to it. Yan. Ano po yung sinasabi? Hindi po niya sinagot yung mga... Actually, hindi niya sinagot. Alam mo yung mga tira nila? Yung mga tira nila, kakaiba no? Sasagutin ko yung mga binabato nyo sa amin. Ang question, Congressman Garbin, bakit si Saldico, yan yung tinatanong ni Toby Chanco . Bakit meron siyang 15 billion o 13 billion na siya mismo yung siya mismo yung nag-allocate, no? Dapat magpaliwanag si Saldico. Wala naman siyang congressional district. Akala ko sasagutin yan ng kanyang party mate, kapwa niya congressman dito po sa Ako Bicol. Ang sagot nila, atake rin . Ito po ang sagot niya. But speaking of insertion, siya meron siyang insertion na sobra sa kalahating bilyon, and out of 529 million na insertion niya on 2025, 65 to 70% dito ay flood control sa nabotas.
And ako'y namamangha kung bakit doon sa pagdating ng TRICOM, nandun na yung dalawang contractor na awarded sa kanyang distrito. And these two contractors are being investigated right now because of ghost projects. I'm referring to St. Timothy and Sims Trading Construction. Oh, bumanat na po yung mga bataan ni Saldico. Ang sabi niya, ikaw nga to nakikipagkontrata sa St. Timothy na pag-aari ng Diskaya at Sims na merong pinaghinalaang mga anomalya sa kanilang kontrata. Binawian po si Saldico, si Toby Chanco, ng Ako Bicol Party List. Sabi pa niya, so sa tingin ko, when you speak of transparency and accountability, including the insertions of 2025, dapat imbestigahan niya muna yung sarili niyang bakod bago lumipat sa iba na as he said, hindi naman na-release. Yan po. Yun ang aking pinupunto dito kasi binubugbog niya ng binubugbog yung ibang tao, si Congressman Saldi, pero hindi niya nakikita. Hindi niya, sabi ko, imbestigahan muna niya yung bakuran niya. Yan po ang balik nitong Ako Bicol. Akala nyo naman, nakalusot na kayo pag binanata mo si Toby Chanco. Wala kaming pakialam sa inyong pare-pareho. Dahil pare-pareho kayong tauhan ni BBM. Si Toby Chanco, alam nyo ba kung sino? Natutuwa po kami. Ito po, no? Tignan niyo po yung sitwasyon natin. Natutuwa po kami dahil yung mga tauhan ni Marcos hindi na po makatiis. No? Hindi na po sila makatiis. Binabanata na po nila yung mga alagad ng amo nila. Natutuwa po kami dahil sila po nagbabanatan. Akala nyo naman matatapos na dahil binanatan mo, Garbin, binanatan mo si Toby Chanco. Isa lang po na patunayan namin yan. Na pare-pareho talaga kayo. Na mayroong talagang, hindi nyo na dinidinay. Ang sinasabi nyo lang, kung meron, bakit mo kami babanatan? Ikaw din meron. May insertion ka rin. Nakinabang rin yung nabotas. Yung mga iniimbestigahan nga, yung Sims, tsaka yung St. Timothy. Yan ang contractor mo. Pero, tignan po ninyo. Ano po ibig sabihin yan? Live nga ako. Gusto mo pa ba, Rolsey, Brandon Royce? Live po ako. Live ako kasi ngayon lang ako nagising. Okay. So, ibig sabihin, nagbabanatan na po sila. Tayo, sabi na sa inyo, popcorn lang tayo Parehong bata nila, parehong bata ni BBM yan. Nagbabanatan po sila. Sa pagbabanatan po nila, ini-expose lang po nila yung sarili nila na talagang may mga kinalaman tong mga congressman dito po sa mga insertion, dito po sa pagbabudget. Ayon nga kay Kifi Chu, ayon si, ano pangalan niya, Kifi Chu? Si Laureta Chu. Ang tunay pong, hindi po contractor at hindi po district engineer, ang tunay pong mga problema rito, no? Hindi lang po si Kifi Chu to, pati po si Greco Bellica. Yung dati pong PACC na binuwag, Presidential Anti-Crime Commission, na binuwag po ni BBM pag-upo niya. Ano po sabi nila? Yung pong may hawak ng budget, yan po ang tutukan nyo. Papunta po dyan, huwag kayong mag-alala, kulang kayo. Papunta po riyan yung investigasyon ni Senator Marcoleta. Yan talaga maaasahan natin. Kaya lang sa sobrang laki po, no? Ang dami po talagang involved. Siyempre, contractor muna,
Maganda yung takbo ng ano ni ano, at least meron tayong nakikita. O kaya po, tama rin dito si Toby Chanko. May mga insertion talaga na ganap. At yung mga insertion na yan, ay ginamit ninyo sa flood control projects. Kaya wala na pong lusot eh. Lahat po ng mga maktol natin, biruin nyo, tinanggalan yung Office of the Vice President. Buong Pilipinas po yun, naglilingkod ang Office of the Vice President. Kapiraso lang po. Kapiraso lang po yung budget kumpara dito sa flood control. Kumbaga, yung budget po ni BP Sara sa buong Pilipinas, isang araw lang po ng flood control project. 1.4 billion. Binawasan pa, ginawa pa 700. Kita nyo? Yung pala, makikita natin lahat ng mga pinagbabawas na budget, i-insert nila bilang mga congressional insertion, bilang marami ay flood control project. So nakikita na po natin yung lawak talaga. Ang ginagawa po ng mga batuhan na to, si Toby Chanko, binabato niya si Saldico, ngayon rumesbak yung tropa ni Saldico. Isa lang po ang napapatunayan namin, totoo talaga. Nasa inyo ang problema. Nagtataka nga kami, bakit patuloy po kayong nag-iimbestiga? Mahirap po yung imbestigahan ng sarili. Kaya po, ngayon din, kinu-question ko rin si Toby Chanko. Teka nga muna, bakit pa na yung kontra mo nga sa investigasyon din ng... kasi ako naniniwala ko, no? Kahit mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga, malalantad at malalantad kayo eh. Hindi nyo kasi pwedeng ibaling yan eh. Kung ang purpose ninyo ng investigasyon na pinamumunuan ni Ridon ay ibaling po yan sa balang araw, ibabaling na naman sa Duterte, hindi na po papayag ang taong bayan yan. O ngayon po, napapatunayan natin dahil sa birahan ninyo, totoo po na yung mga insertion na ginawa ninyo ay may ugnayan po dito sa palpak na mga flood control. Totoo naman pong palpak eh. Dahil bahang-baha pa rin po ngayon. Sabi nga ng mga scientists, baka yung mga flood control project pa nagpalala ng baha. Kasi sa pagsasara ninyo ng mga ilog, pagkakaroon ng mga harang, ginagawa ninyo raw na dam. Yung parang nakukulong tayo dahil sara sila ng sara. Nawawala yung mga daanan papunta sa ilog dahil sinasara nyo ng mga flood control. Saan pupunta yung tubig? May flood control na nakaharang. Alam niyo ibig ko sabihin? Kung dati po, nung wala pa mga flood control, wala pa silang hinarang sa ilog, hindi po one way ang tubig sa ilog eh. Hindi po mula hindi po mula ilog, yung aantabayanan mo, yung pag-apaw lang ng ilog, yun lang ang baba, hindi po eh. Dati ganun, di ba? Kung sasaran mo yan nang walang scientific na pag-aaral, sinaran mo yung mga lalabasan ng ilog, ang problema mo, isa pa, paano naman yung tubig na papunta sa ilog? Binarahan mo rin. Tignan nyo lang po, imagine nyo lang po yung sinasabi ko ha. Kung wala po nakabara sa ilog, pag umulan, diretso po lahat yung tubig sa ilog. Tataas yan kasi diretso yung tubig sa ilog. Binarahan mo dahil ayaw mong umapaw yung ilog. Saan naman pupunta yung tubig ng hinarangan mo? Dati papunta siya sa ilog. Two-way po yung takbo ng ilog, hindi lang po yung takbo ng tubig, hindi lang po mula sa ilog. Paano yung mula sa kabahayan, papunta na ilog? Yun po yung isang problema ng mga flood control na walang pag-aaral, tayo lang ng tayo. Biruin mo, kilo-kilometro. Okay. Ano pa yung napupuna natin? Bakit po lagi sa Bulacan? Nagpunta una si BBM sa Bulacan. Binarag yung semento sa pamamagitan ng kanyang kamao. Tapos sumunod si BBM rin sa Bulacan pa rin. Ghost Project. Tapos nagpunta kamakailan si
si Vince Dizon na, sa Bulacan pa rin, another ghost project. Bakit po sa Bulacan lang lagi? Hindi ko po pinagtatanggol dahil ako po ay taga Bulacan. Ang point ko po, iisa lang po ba probinsya sa Pilipinas? At dahil po dyan, sa Bulacan, so, naban po yung mga construction company na nasa Bulacan. Di ba? Wawaw, tsaka yung kay Diskaya. O, naban na sila. O, natanggalan ng lisensya, yung isa naman, lifetime ban. So, ano po yung point doon? Bakit Bulacan lang ng Bulacan? Wala na po bang ibang probinsya sa Pilipinas? Dito po ba talaga bumuhos? Palagay nyo pong ito po pinakamalaki. Okay na tayo rin, na-establish na natin. Na pwede po ba punta na tayo sa pangalawang pinakamalaking bumuhos? Ano po yung susunod na probinsya? Kasi nahalata ko, ilang linggo na, Bulacan pa rin. Kung yan po ang may pinakamaraming flood control projects, move on na tayo sa pangalawa naman. Sampling lang. Di ba? Alam nga naman sa Bulacan lang kayo. Bulacan lang yung natanggal yung district engineer. Bulacan lang yung mga... paano po yung ibang probinsya? Wala po ba silang flood control budget? Okay na po yan sa Bulacan, na-establish na po natin. In fact, tinanggal nyo na at kakasuhan na yung district engineer ng Bulacan. At lahat ng involved, na-establish nyo na. Punta naman tayo sa pangalawa. Ano ba yung pinaka-pangalawa naman? Eto naman po, no? Wala po bang mga local government official, yung ibang probinsya? Alam niyo po, kung seryoso talaga kayo, pati po sa local, no? Wag na po sa Bulacan, bugbog na yung Bulacan. Hiyang-hiya na. Hiyang-hiya na nga kami mga Bulakenyo. Puta, parang kami lang ba yung kami lang ba talaga yung nababaha? Punta naman tayo sa Quezon City naman, sa Maynila naman, sa ibang probinsya naman na malalaki rin. Ano pong gagawin naman natin? Sa Bicol po, taga ron si Saldico. Si Saldico po yung hinahanap ng mga tao. Baka pwede naman natin puntahan yung mga proyekto naman ni Saldico. Bugbog na rin po si Diskaya. Binabato na po yung mga opisina ng mga pag-aari ni Diskaya. Hindi ko po sila pinagtatanggol. Nararapat lang siguro sa kanila yun. Parang gaba nila yun. Hindi ako nananawagan na pumunta kayo doon, makibato kayo. Ako po peaceful protest po. Naniniwala po ako sa peaceful protest. Pero, bakit Diskaya at Bulacan lang po? Parang isa lang ba talaga ang Hindi ko po pinalulusot yung Diskaya. Natutuwa nga ako na, yung iba naman, paano po yun? Paano naman sa ibang lugar? Paano naman ibang kontraktor? Direktahin na natin. Yung kay Saldico, nagpunta lang doon, wala tayong gagawin. Hindi nyo imbestigahan porket nasa labas ng bansa. Hindi naman kinakailangan imbestigahan lang siya pag narito siya. Di ba? Okay. Punta tayo rito ngayon sa sa independent probe body. Ito pong pagtatayo nito. Kaya po nagalit si Marcoleta Di ba? Never pa po na yung iniimbestigahan ng mga Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ay itinatag po yan para mag-imbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Pag sinabi nyo pong gobyerno, particular po, siyempre, ang marami pong marami po sa gobyerno yung administration, di ba? O yung tinatawag nating executive branch. Pang po to pag-iimbestiga po to,
check and balance po to eh, di ba? I-check nila kung yung mga katiwalaan dito, particular sa executive, siyempre kung may judiciary tsaka ano rin, pwede rin nila yan, no? Sakop din nila yan. Kung may mga kapwa sila senador o mga congressman na involved sa mga katiwalian, pwede rin nilang imbestigahan yan. Create po to para talaga sa mag-imbestiga ng mga katiwalian sa pamahalaan. Kaya po sa simula pa lang nagalit si ano eh, 'di ba? Na-insulto kasi si Marcoleta na nung nag-announce siya na iimbestigahan niya yung flood control. Biglang nanawagan sila na magkaroon ng independent body, 'di ba? Tanong para magkaroon lang po kayo ng comparison. Nung nag-imbestiga po ba si Gordon? Si Gordon po yung sikat na before Marcoleta eh. Yung sinundan kasi ni Marcoleta hindi sikat eh. Wala yata na imbestigahan niya. Si Tol Tolentino, Tol, kumusta ka na Tol? Talo ka Tol? Alam mo kung bakit ka talo Tol? Ayaw ng mga Duterte supporters na tinatraidor si Tatay Digong Tol. Alam mo na ngayon Tol. Babalik ka ba Tol? Hindi ka namin tatanggapin Tol. Parang si Abi lang yan. Abi, kumusta ka na? Siba ka na rin. Sinibak si Abi. Feeling mo, Feeling mo sikat ka Abi. Sibak siya eh. Balik tayo rito. Meron po bang nag-independent investigative body sa Parmali? Wala naman eh. Nung nag-imbestiga po sila Napoles, yung kay Napoles noon, yan pong Blue Ribbon, matagal na po nag-imbestiga yan. Pero wala pong mga senador. Senador pa po yung mga nagpanukala na magkaroon ng mga independent body. Alam niyo si BBM, ayaw naman niya eh. Sabi niya, imbestigahan lang, di ba? Pero ano lang nga eh. Binabalik niya lang sa DPWH eh. Yung problema eh. Nape-pressure lang si BBM dahil nananawagan yung mga senador, nananawagan yung mga congressman. Alam niyo kung ano po yan? Ang tingin ko po, hindi po seryoso yung independent investigative body na yan. Hindi po seryoso si BBM dyan. Bakit ko po nasabi? Hanggang ngayon walang tao eh. Hindi nyo naman po kinakailangan na ng independent probe body dito. Kayo na nga mismo eh. Pinapakita lang po nito na presidente ka ng Pilipinas, nakakita ka ng katiwalian, wala kang magawa. Ako po ito, delaying lang po to eh. Delaying, baka meron pong sumulpot na bagong pag-uusapan, makalimutan na yung flood control. Katulad po nito, yan, tama yung sinasabi ni Labros. Kasi po, sa totoo lang, ang daming instances na po na mainit yung balita. Galit na galit yung mga tao. Tapos may biglang susulpot, nakakalimutan natin. Bigyan ko kayo na halimbawa. Sinabi na to ni BP Sara eh. Yung art po ng diversion, yung art ng scapegoating, na master natin nitong gobyerno na to. Yung gobyerno ni BBM, na master na nila art of scapegoating. Ang dami na pong instance na nakakaligtas po sila sa anomalya dahil may sumulpot po na bagong mas malaking anomalya. Halimbawa po, putok na putok po yung mga blanco sa general appropriation, yung fill in the blanks na budget natin noong nakaraan. Ano pong ginawa? Pinahuli si Tatay Digong. Nakalimutan na po yun. Pero lahat po, galit na po yung mga tao noon. Dahil pinahuli si Tatay Digong, nagalit tayo lahat sa pagpapahuli kay Tatay Digong. Nakalimutan na nating ituloy yung galit natin dun sa fill in the blanks sa General Appropriations Act. Eto mismo, bago po ito pag-usapan yung flood control, alam niyo po mainit na issue? Scatter.
online sugal, online gaming, online sugal. Nagkakainitan. Yung mga pare, talagang halos magwala sila lahat. May mga drama pa sa Senado. Nawawasak ng mga bahay, buhay. May mga pinakita pa na mga nagpapatiwakal. Dahil sa kai-scatter, dahil sa kaka-online sugal. Dahil po rito sa flood control project, nawala na po. Yung pattern na yan, alam na po yan ng BBM government. Pag may mas malaking issue, makakalimutan na nila to. Kaya paasahin lang natin. Meron ba talaga? Alam niyo po, ang tagal na. Mula pa ng SONA. July pa lang yung SONA. September na po ngayon. Mula pa ng SONA, sinabi na yung mga guni-guni na flood control project. Hanggang ngayon, wala pa rin pong nakukulong. Opo, wala pa po nakukulong. Tapos ngayon, alam niyo yun yung, magtatayo tayo pero kinakailangan may subpoena power. Presidente po ng Pilipinas yung nakakatuklas ng Ghost Project. Gusto nyo pa subpoena power pa ng itatayo pa lang? Ang daming paghanda eh. Alam niyo po ba pag mga humihingi na ng power, dadaan na po yan dito sa sa Kongreso. Dadaan yan sa HOR, dadaan po sa Senado para bigyan nila sa subpoena. Kailan pa po masisimulan yan? Dinidelay nila yan, baka may sumulpot ng bagong issue. Halimbawa lang po, napakulong nila si Bato sa ICC, baka makalimutan na ng tao na naman to. O kaya, napakulong si BP Sara, baka makalimutan ng tao tong flood control project. Hindi talaga seryoso eh. Kasi kung seryoso po yan, may nakulong na po dyan. Caught in the act of committing a crime. Hindi mo po kinakailangan na kung ano-anong powers dyan. Nagbayad ang gobyerno sa Ghost Project, ipahuli mo yung kontraktor, ipahuli mo yung engineer. Diyos ko, ano pa bang paglabag ang hindi nila ginawa? Kung nakakolekta, kung nakakolekta ng tao, kaya panay pagtatangka po sila ng diversion. Pinagtatangka nila ngayon, konkon, biglang ilalabas nila yung konkon. Bigla nila nilabas yung huhulihin, extradition ng US kay Pastor Quebuloy. Alam nating may tangka na ganyan, pero hindi naman umamin. Sabi ng DFA, walang ganyan. Sabi ng DOJ, walang ganyan. Ang dami nilang pagtatangka na i-divert eh. Kinakailangan mo na subpoena power? Presidente ka ng Pilipinas eh. Correct. Yan, sinabi na ni BP Sara yan, di ba? Putok na putok yung kay Lisa noon, yung pagkamatay ni Tantoco. Ano ba nangyari pagka bakit nakalimutan natin yun? Nakalimutan ko na rin eh, kung ano yung kanilang kung ano yung kanilang pang-divert dun sa kay Lisa eh. Ano na nga yung pang-divert nila kay Lisa? Yung issue ng Tantoco, meron silang diversion na ginawa dun. Yung ba yung kay Tatay Digong? O hindi, yung kay Tatay Digong, yung alam ko yung JE. Yung kay Lisa, yung impeachment. O baliktad. Yung impeachment, di ba? Isa dyan ng nila, impeachment. Bigla nilang minadali yung impeachment. Yun ang impeachment ang pinag-uusapan. Na-psych na nila yung mga Pilipino eh. Hindi tatagal yan. Kaya hindi po seryoso to. Yung independent body niya, kung ano-ano hinihingi, dadaan pa.
Pinasisikat lang nila, kaya lang napapasubo po sila. Mapapasubo sila dahil din sa pinaggagawa nila. Bakit? Ang daming pasikat na congressman eh. Biruin mo, i-open nila yan. Ilang congressman lang. Si Marcoleta, Congressman Marcoleta, si Ungab, si Erice, tsaka si Chanco lang. Nagulo na sila. Alam naman natin yung purpose niyan eh. Tignan po ninyo yung tinatakbo. Ano yung purpose niyan? Banatan si Chis Escudero. Banatan ng Bulacan. Bakit kaya Bulacan? Eto, meron po sila. Baka kala nyo, niloloko ko lang kayo. Eto po, sino ba namumuno dyan? Di ba si Redon? Si Congressman Redon? Tandaan nyo po yung si Congressman Redon. Siya po yung nagsabi na yung Dolomite ang dahilan. Yung ito pa pala, may ginagawa po sila. Ginagawa po nilang yung Sara Duterte makikipagkita kay Leni. Wala kaming pakialam. Actually, hindi naman siningil out ni Sara Duterte. Si Leni Robredo. Sinabi niya, makikipagkita siya sa mga taga Bicol. Yung mga local officials ng Bicol, hindi lang po sa taga-Naga. Pine-present lang to, baka akala nila magre-react tayo, malilito na. Baka akala nila magagalit tayo mga Duterte. Bakit makikipagkita kay Leni? Salbahe yan, di namin bati yan. Hindi po ganun. Tuto kami rito, flood control project. Itong Sabina Powers na to, ano lang po to? Isa lang po to sa mga diversion lang. Pampatagal lang to. Diba? Hihingi pa eh. So, tatagal pa. Habang pinapakita nila na seryoso sila dahil yung Diskaya at saka yung natanggal nila yung sa Bulacan, ang tanong, nakakulong na ba yung Diskaya? Ay wala, hindi pa nakakulong. Hindi pa pala eh. Paano nyo sabihin na seryoso? Hanggat wala nakukulong, hindi seryoso yan. Ano po yung sabi ni Ano po yung sabi ni Redon tungkol po dyan sa Bulacan? Eto po. Kita nyo patungo po yung lahat ng investigasyon ni Redon. Patungo po yan sa mga bawi po yan. Gusto nilang bawian yung mga, halimbawa, si Chis Escudero. Di ba? Inimbestigahan nila, tinanong. Yung binigay kay Chis Escudero, yung 30 million. Wala kaming pakialam. O sige nyo yan, kung may illegal na ginawa si Chis Escudero, okay lang po kami na magkakaso yan. Di naman namin kaano-ano yan si Chis Escudero. In fact, kaya lang po gumawa yan ng pabor. Tapatin ko na kayo. Kaya lang po gumawa ng pabor kay BP Sara yan, si Chis Escudero. Dahil nakita niya yung resulta ng eleksyon. Kung papanong siniro ng Mindanao at malaking bahagi ng Visayas, siniro nila yung mga senatoriables ni BBM. Kung may balak si Chis Escudero na maging senador pa ulit sa 2028 o mas mataas pang posisyon, hindi niya pwedeng banata ng mga Duterte. Masisiro siya sa Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. Yun po yung aral. Yun po yung ginawa natin noong 2025. Hindi po natin sinasadya. Hindi ko po ine-expect na ganun eh. Ang gusto ko lang, kaya tayo nananawagan ng straight vote dahil gusto ko makuha natin yung numero. Hindi lang po pala numero ang nakuha natin. Nakuha pa rin po nating masindak yung mga future senatoriables, future na gustong tumakbo ng mas mataas pa. Nasindak po sila sa kakayahan ng mga Duterte sa boto. Nasindak po sila sa power ng Duterte votes. Kaya pala ng mga Duterte supporters na isiro maski sikat na sikat yan. Alam nyo nung nagsimula, nung hindi nila pinakukulong pa si Tatay Digong, posible talaga yung sinasabi ni Marcos eh.
na 12-0 eh. Eh lahat ng kandidato nila sikat eh. Lahat ng kandidato nila kilala. Halos lahat yan dati ng mga senador. Pero dahil nagkaisa yung mga Duterte, na iboto yung Duterte plus yung 2 plus 2. Eh na zero, wala pong pumasok. Lahat po sa Mindanao. 1 to 10, Duterte plus 2, yung 2 ni BP Sara. Ganun po katindi. Hindi ka naman nanalo pag bumangga ka sa Duterte. Yan si